biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every kissing is a blessing. Hello, hello, good morning. Ayun, ayaw. Ayan, good morning, good morning. It's Monday morning and we are having every gising kahit po sa ganitong sitwasyon na tayo po ay hindi magkasama ng live. Yan, because this is just a recording. Anyway, just the same, we want to don't miss, especially holiday ngayon. At marami na sa bahay lang at National Heroes Day. Kaya kung napansin nyo, background natin ay Philippine flag. Yan, para paalala natin na ito yung araw ng kagitingan, araw ng mga bayani. At parang marami tayong pinag-aralan ng mga bayani sa ating nakaraang 2 buwan. 2 buwan ba? Ay, 1 month, almost 1 month na ng pag-aaral ng Heroes of Faith o mga The Life of Faith. Yan, at kung babalikan natin yun ay napaka-exciting na balikan. Kaya nanyan ba ang ating recap, girl? Ipaka-recap ngayon lahat ng ating pinag-aral mula sa first day ng ating pag-aaral ng The Life of Faith. Okay, pero bago yan ay bumati mo tayo o
Welcome po sa lahat na kasama natin ngayon. I cannot greet you live dahil nga po this is just a recording. Dahil we're about to go to pastor's retreat. Ayan, with the rest of the CMI pastors. So, yan po. Pasensya na po. Hindi ko kayo mababati pero gayon pa man gusto natin batiin ng happy birthday ang mga nag-birthday at ang nag-birthday ngayon ang Monday. Yan ayon sa aking Facebook. Ang mag-birthday ngayon ay si Ate Delia Daluz, kapatid ni Sister Anita Daluz, si Pastor Danding Yanga, kung kilala niyo po siya. Happy birthday at ang kapatid ni Pastor JR na si Debbie Bernabe Palad. At kahapon po, of course, hindi natin makalimutan na batiin ng birthday kahapon. August 28, number 1, si Brother Ronald Estrella, ang ating isa sa mga masugid na masugid na taga-subaybay ng ating every gising, si Brother Ronald Estrella. We miss you yesterday sa church. At si Ate Tess Sabino, Guy, yan na nasa Australia na. Sayang, di na tayo siya na nakapag-fellowship. Happy birthday, Ate Tess. Guy, sa kahapong birthday niya. So, happy birthday. At nung Saturday, at birthday din ni Alvin Mangsidungan kahapon. Yan sa ating dating youth. At kahapon din ay sa ating batiin ang nag-birthday kahapon ay nung Saturday. Kung meron man, wala ko masyadong kilala, kundi si Cons Lucy Diego. Belated happy birthday nung Saturday. Ayan, okay. At si Monica Navarro natin, isang friend din natin. Nasa Australia yata siya ibigin. So happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon, August 29, National Heroes Day. At walang pasok sa lahat sa buong Pilipinas. Kaya I hope you're enjoying this recorded every gising because we will still discuss yung lahat ng mga gusto natin pag-usapan sa umagang ito. Yan, so have a blessed, wonderful day. Samahan niyo po ako for at least 1 hour. Kasi Pastor Marcel as of now is preparing for our lakad niya tomorrow. This day pala. Okay, so let's pray. Let's pray up. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Yan, thank you, Lord. Yan, saan ba yun? Okay. Okay, let's pray. Thank you, Lord. Father God, salamat po sa umagang ito. Monday morning, holiday. We can be with our families. At salamat po sa magandang ginawa mo kahapon sa amin sa church, magmula sa first service, second service, and then sa mga gawain sa hapon, especially nga sa kalalakihan at sa mga kabataan din sa Cali Fest na talagang napakaganda, maraming kabataan ng dumalo at bless na bless po ang lahat, Panginoon. Salamat po sa ginawa mo sa amin. At ngayon po as we start another week and also sa aming pagpapatuloy ng pagpapalakasan, katulad nga po ng isang kalalakihan na nasabi niya na every morning, you will make sure na makikinig siya ng every gising para mapalakas. So Lord, it's giving us more reasons talaga kahit na recorded lang to ay magbigay pa rin kami ng kalakasan sa bawat isa, ma-inspire pa rin ng mga mensaheng yung pinangusap sa amin, especially through the series na aming patuloy na dinidiscuss, Lord, and becoming heroes of faith o God. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kasama ko for this day at nawa ay mapagpaalam bawat sa ng aming mga pag-usapan. Maging kalakasan po ang lahat ng aming marinig for your glory. For this we pray in Jesus' name, and everyone say, Amen, Amen. Amen. Praise God. Ayan. Wala akong palakpak. So, lagyan natin palakpak. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Amen. Okay, so without further ado, let's have a recap ng ating pinag-aralan for the past 20 days or 1 month. Ayan. At nakita si Pastora sa camera. Ayan. Kunti lang. Anyway, yan. Hello po, Pastora. Yan. Miss natin siya. So anyway, in spirit, she will be with us. Yan, nakita po ang aking t-shirt.
Yan, busy. So, National Heroes Day, mabuhay mga bayani ng Pilipinas. Yan, kaya nga national flag ang ating background para magising pa rin ang ating andiwa ng pagiging bayani. And I'm wearing a Superman t-shirt. Yan, being a superhero. Okay. So, let's have a recap. Yan, thank you, Sister Len, for sharing the recap. Yan, tingnan din natin dito sa ating notes. Ayan, okay. So, for 20 days na ating pinag-usapan to, grabe, nakaka-bless. Ang dami natin natutunan. 20 days ba or 25 days? Let's check. Bilangin po natin, para masaya. And the life of faith. Wow, grabe. One of the best years I think I've shared to you all. Araw-araw, we have to prepare this and inspire reflections on the lives of the heroes of faith in Hebrews 11. Wow. Number 1 yan sa Abel, worship by faith. Praise God. Ang dami natin lesson din kay Abel. Enoch, walk by faith. Praise God. Noah, work by faith. Number 4, Abraham went by faith. Yan, gawin natin. Yun kay Abraham, siya nga actually sentro ng usapan dito. And then Isaac, anak ni Abraham, wedded by faith, was wedded by faith. And number 6, Jacob wrestled by faith. Yan, napakaganda rin po ang ating mga takeaways. One of our favorites, Joseph waited by faith. Grabe, ito po siya. Kay Joseph, just for him to finally find yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. And number 8, yan ang parents ni Moses, Amram and Jochebed wanted their child to be protected by faith. And then number 9, and si Moses mismo, isa rin sa mahabang discussion sa Hebrews 11, Moses withstood the challenges of the enemy by faith. And number 10, Joshua won the battles by faith, although hindi siya binanggit dito, pero obviously siya yung binabanggit ng by faith. The walls of Jericho fell because siya ang leader of the army that marched around them there the wall for 7 days. And then ito yung number 11, si Rahab, welcome God's people by faith. Yan, nakakatuwa na siya inaisama sa Heroes of Faith. And then we want to discuss the judges. 4 na judges na binanggit mismo ang pangalan, si Gideon, Barak, Samson, and Jephthah. So, 12, 13, 14, 15. Yan po, 15 na po. Ang 16 natin talaga ay si so, yun si Barak. Isisin natin nila, sorry. Si Gideon, from cowardly to courageous. Si Barak, from tentative to triumphant. Si Jephthah, from rejected to respected. At si Samson, it is never too late, although siya ng self-contradictory nagagamit ang kanyang lakas sa maraming kaparaanan at hindi maganda. Pero binigyan siya ni Lord ng pagkakataon to use whatever he has for God's glory. And then David and Samuel wielded power by faith. Sila ang mga unang leaders ng Israel as king and prophet and judge. And David and Samuel, si Samuel muna, a man dedicated to God. And si David, a man after God's own heart. Wow. And then, napunta tayo kay Daniel and friends. Ayan, so, 16 and 17 and 18 and 19. Daniel and friends are wiser by faith. Wow. So, si Daniel, a man highly esteemed by God. At yung tatlong kaibigan niya, si Shadrach, Meshach, Abednego, o si Hananiah, Mishael, and Azariah, men on fire for God. Wow. Then, next, yan, yung heroines na, sinimulan natin kay Esther. So, 25 days pala tayo rito, no? Esther, the heroines whose weakness were made strong by faith. Dahil mga babae ito, pero pinilakas ng Panginoon. Esther escaped the edge of the sword. At si Ruth was made strong out of weakness. Ganda rin ang ating discussion on that. And then si Deborah became valiant in battle. Yan, yung isang recent judges.
judge na babae, na prophetess of that, and isang may bahay din ng, na, nagpagamit sa Panginoon. At yan, and then another unsung hero, Jael, turned to fly the armies of aliens. Yan, hindi siya masyadong kilala, pero ang tindi ng kanyang ginawa, na kanyang general, kaya nga siya ang unang sinabihan ng bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Yan, siya ang unang nakatanggap noon, hindi si Mary, hindi si Jael. And then the widow of Sariphat, walang pangalan, pero ang tindi ng kanyang patotoo regarding faith, because she received her dead raised to life again, the widow of Sariphat. At number 25 nga, as we conclude last Friday, the anonymous heroes, the anonymous heroes willfully risk their lives by faith. Yan, marami hindi binanggit, pero we can think of some of them that we can think of na mga binato, nate, lukso, yan, pinipili ng sword, at marami pang pinagagawa sa kanila. At ang conclusion nga sa kanila ay, all this having obtained a good testimony through faith did not receive the promise of God, but we provided something better for us, for them, that they should be made perfect apart from us. Wow, praise God. Amen, brother. 25 days that we had discussed that. Wow. So I hope na pagpala po kayo sa ano na yan, sa series na yan. Na talagang ayan, okay. Okay, so as we continue na right now sa mga heroes of faith, dahil nga National Heroes Day, we would like to go on from Hebrews 11, let's go on to Hebrews 12. Yan, dahil nga napakaganda ng discussion din yan. Ang tanong sa atin ngayon is how to be heroes of faith, to be a hero of faith. Yan, dahil nga National Heroes Day ngayon, inaalala natin ang lahat ng kabayanihan ng mga naging hero sa ating bayan. Pero before that, ang tanong ko sa inyo, sino ang paborito nyo sa 25 days na pag-discuss natin ng Heroes of Faith? Yan, can you comment down below sa ating comment box? Sino ang inyong naging paborito? Nagmarka sa inyo talaga sa kanyang conviction to stand for God. Yan, si Abel ba? Si Enoch, si Noah, si Moses, si Abel, si David, si Gideon, si Barak, si Jephthah, ang mga heroines. Yan, sino po ang inyong paborito? Sino po yung nagmarka sa inyo for the past 25 days? More than a month na ating pinag-usapan ng Heroes of Faith. Yan, para po meron tayong inspirasyon, meron po tayong emulate. Yan, tulad ni Joseph, wow, di ba? So, si Isaac, ang dami-dami pong talagang matututunan natin from them. So, sino po sa inyo ang talaga naging paborito niyo siya? Yan, talaga nagmarka. Can you comment down below at bakit niyo siya naging paborito? Hindi ko na mababasa, pero people who can read that and be inspired by your sharing. Okay, so share. Kung sino pa niyong favorite hero para po ma-engage tayo kahit na hindi ko mababasa personally, pero marami makakabasa niyan. Yan. Okay, comment down below your favorite hero on that series na ating discuss for 25 days. Bali 5 weeks. Wow. Kung paano tayo magsisimula ng panibagong short series, pero it will inspire us as we round up this month ng lalo ngayon sa week na to na inaalala natin ang mga kabayanihan ng ating mga bayaning Pilipino at sa ibang school nga rin, of course, buwan ng wika. Ayan, kaya tamang-tama yung ating background, di ba? National flag. Yan, waving freely para po sa kalayaan natin patuloy. And sa araw din ito, napapasalamat nga tayo, we never forget yung mga kabayanihan ng ating mga bayaning Pilipino. Yan, sa panguna po ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, na talagang nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating bayan, para sa ating kalayaan. Pero higit sa lahat, tayo nga po ay tumitingin niya sa bayanihan ng mga Bible heroes na siya ang naging dahilan kung bakit tayo ngayon ay inspired. So, sino po ang inyong favorite hero of faith na diniscuss natin for those 25 days? Yan.
Okay, kung na-comment nyo na po, tuloy na po tayo sa ating bagong series na pag-usapan natin at least for this week lang. Yan, 5 points lang to. And how to be a hero of faith. Wow, amen. How to be a hero of faith. Dahil nga, pinag-usapan natin ang mga heroes of faith, pero on your level, how can we be a hero of faith? Dahil nga, ang goal natin, somehow, makasama tayo dun sa listahan ng mga bayani ng pananampalataya. Maring kumbaga hindi pa tapos yung Hebrews 11. Pinagpapatuloy natin 'yan na tayo po ay ma-extend ito sa ating mga buhay at tayo nga ay tawaging mga bayani para sa Panginoon. Praise God. And how to be a hero of faith. So, at sa pagiging hero of faith ay ayan, aming kabayan tayong ginagawa. Iniiwasan natin ang mga bagay na talaga magpapabagsak sa atin, di ba? Yung kumbaga, yung mga traps ng kaaway, katulad nga ng binanggit sa Hebrews 12 verse 1 after ng Hebrews 11, sabi nung now that we are surrounded by a great cloud of witnesses, at yung great cloud of witnesses na yun ay yung mga naunang binanggit sa Hebrews 11, yung mga bayani na nagsasabi sa atin na nagawa namin magtagumpay, nagawa namin mag-overcome sa anumang gawa ng kaaway. It's your turn now to overcome at maging lessons yung aming mga buhay, maging lessons yung aming ginawang paglilingkod sa Panginoon so that you right now 2022 ay ma-inspire ng kanilang mga pagtotoo nila at maiwasan natin yung mga pagkakamali nila dahil as we have seen meron silang pagkakamali at yun ang magandang paraan kung nakita na natin sa kanila na sila nagkamali and then therefore maiiwasan natin yan. So may mga tinatawag na mga landmines. Yan. Tensya na po sa lamig ko. Ayan. Ayan. Sabi pa naman lesson natin kapon dress up properly. Okay. So let's move on. How to be a hero of faith. So comment down below, I want to be a hero of faith. Yan, let's decide to be a hero of faith. Come on, comment down below. I want to be a hero of faith. So how we will do that? Apat na bagay. Actually, 5, pero apat expand lang natin. So if we are going to avoid spiritual landmines, we need to avoid spiritual pitfalls and sinful desires. Yan, kasi nga, kung ang mga bayani sila yung mga umiiwas sa mga dangerous traps sa kaaway. At si Pablo nga ay ang nag-warning sa atin na itapon natin ang lahat na maaaring makaharang sa atin. Nga, from Hebrews 11, we read Hebrews 12, verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, at ito nga yung mga bayani na una sa atin, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us. Number 1, never forget to fan into flame the gift of faith. And never forget to fan into flame the gift of faith. And so, huwag nating kalimutan na paypayan yung gift of faith na meron tayo. So, ito yung reference nga din sa mga runners na sinasabi na dito sa Hebrews 12 verse 1, to get rid of anything that might weigh them down. So we need to avoid and get rid of anything that might cause the gift of faith to fear of faith. And so, dahil alam natin na maging challenging ang buhay Kristiyano, katulad nga ng naging team natin na yung liwanag, yung apoy ay huwag mamatay. Dahil marami magta-try na patayin talaga yan sa ating buhay. Amen. So never forget that, and then iwasan natin yung mga bagay na makakahadlang sa atin para tayo ay mamatay ang ating pananampalataya. Yan. Ano po ba yung mga nakakahadlang sa atin sa ating pananampalataya? Of course, nakita natin yung na yan yung mga tukso, di ba? Kaya kahapon natuwa ako sa isang kalalakihan na nag-share na inaaya daw siya ng sanyang parang basta yung isang hapon something like that, parang asawa ng kanyang yata yun na kanyang pamangkin or something like that, at ay mga hapon gusto niyang dalhin sa mga dun sa mga yung mga kumukuti-kutita, mga babae and all that, pero hindi siya nagpadala.
Yan, tinayuan niya na siya ay hindi magpapatukso sa ganung mga imbitasyon ng kaaway. Wow! Saludo tayo sa mga ganung kalalakihan, di ba? Sa gitna ng tukso, yan, kung inaayang uminom, di ba? Kung inaayang ng mga babae, inaayang magbisyo-bisyo, pero iiwasan, siya yung tatayo bilang hero of faith. Wow! Kaya nga kung paano hinangaan natin mga heroine, di ba? Sana po yung mga kalalakihan tumayo bilang heroes of faith na maging ala Joseph tayo na kapag may tukso ay tayo po ay tatakbo, di ba? Hindi palapit kundi palayo. Amen. So para pa natin ang Panginoon so that na tayo nga po ay tatayo sa ating pananampalataya. Praise God. Wow. So never forget to fan into flame. Talagang paglaban po natin. Wow. Paglaban po natin ang ating pananampalataya. Huwag basta tayo bibigay. Of course, that human as we are, we may give in to temptations, but as much as possible, ay magpakabayani tayo katulad ng mga bayani ng ating hinangaan. As much as possible, hindi nila sinuko ang kanilang kalayaan. Hindi nila sinuko ang pinaglalaban nila para sa bayan natin. Ito'y para sa bayan natin. I think mas eternal, mas valuable yung ipaglaban natin ng ating kaligtasan, mas valuable na ipaglaban natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Wow, praise God. So, saludo tayo sa mga tumatayo para sa Panginoon. So, never forget to fan in the flame. Ayan. Number 1, never forget to fan into flame the gift of faith. So we will discuss later yung mga susunod na lesson sa tomorrow. Pero kaya nga ito yung kung paano ni-refer yung Hebrews 12:1 sa mga tumatakbo na that might weigh them down. So we need to avoid and get rid of anything that might cause the gift of faith to flicker in faith. Katulad niya sa isang analogy dito na isang runner na hindi pwedeng mabigat, di ba? Kung tatakbo ka, hindi pwedeng mabigat ang daladala mo. Wala nakita na ba kayo ng runner na naka-Walkman, o dati usang Walkman, pero naka-headset, tapos naka-jacket, tapos naka-boots, o tapos ang dami-dami dalang bag, di ba, para papasok. Hindi po pwede, di ba? Alam natin na as a runner, even sa nakikita natin sa ating kapanahunan ngayon, kailangan maluwag, magaang na magaang, I mean, yung damit. Talagang, di ba? Kaya nga yung mga tawag doon sa sa mga t-shirt na yung mga sandong talagang napakanipis, even yung mga shorts nila napakanipis, so that they can be as fast as they can, walang walang baggages, walang pabigat sa kanilang buhay. At minsan yung pabigat niya sa ating buhay ay kadalasan ito yung kasalanan at yung mga bagay na maaaring di man kasalanan pero nagpapalibang sa atin, di ba? Nagpapalibang sa atin para hindi natin magawa yung dapat nating gawin. Parang yung sinabi na sino ba yung nagkwento? Si Derek, di ba si Derek habang sa sermon niya na marami siyang gustong gawin, marami siyang paglilibangan to the point na hindi niya nagagawa yung mga mas importanteng bagay na dapat sana mas nagawa niya. So hindi kasalanan pero it can also hinder us sa mga bagay na maglilibang sa atin at tunay nga na kukuha ng ating oras at atensyon. Ayan. So, let's be more sensitive on that. Kaya that's the reason why we exist to remind people na, hey, let's get on the track. Diba? Kapag naka-off track tayo, yan, yung mga word of God like this, it will help us to really realign our lives back to God. Yung katulad ng senior ni Pastor Jun sa mga kalalakihan, may mga ginagamit ng Diyos katulad ng mga propeta to guide us, to warn us, to lead us somehow the kind of life that the Lord wanted for us to live. At let's not waste that. Amen. Let's not waste those opportunities to hear from God at yung mga bagay nga na sinasabi sa atin ng Diyos na gawin natin. Amen, amen. So kayo po ba, ano po ba yung mga nagiging hadlang sa inyo sa paglilingkod niyo sa Panginoon? Yan, of course, you may not comment that, but at least you may reflect, di ba? You can reflect on your life. Lord, ano ba yung nagiging hadlang sa buhay ko? Ano ba yung parang hindi naman kasalanan pero it may slow me down. At higit sa lahat niya, kung ito yung makamali, mga talagang yung katulad ng mga discuss kapon, ganda ng discussion kapon ng first service na talagang to remind us na, hey, may mga bagay na hindi dapat tayo ginagawa.
kung gusto mo magpaayos yung part of our growth, no, tayo ay linisin ng Diyos, i-prune ng Panginoon somehow so that we can be more fruitful. Ayan, okay. So, let's be sensitive on that. Kung ano yung, alam niyo, pinapara sa atin ng Diyos, galit, puot, di ba, mga hinanakit, mga kahinaan, mga bisyo, mga akala natin okay lang, pero it compromises our faith so much. So, yan, gising-gising sa mga bagay na yan. Gising-gising po tayo na huwag tayong matukso sa anumang gawa ng kaaway sa ating buhay. Amen. Yan, gaya ng dati, sabi nga ni Gary Valenciano sa ating background music. Amen. Praise God. Ayan, so, yan, sa mga comment, pakibasa na lang po yung mga comment dahil di ko natin mababasa ng live, but we will be engaging along the way as we travel to our destination. Pag-pray niyo po mga pastors as we have a 2-day parang refreshing at pagpapalakas na in-schedule namin for ourselves so that we can do more for God. Yan, kasalanan talaga minsan yan para marami pa magawa sa Panginoon because it's been a busy month months for all of us. So yeah, pagkakataon namin mag-recover. Kailangan din natin yan from time to time. Yan, kanta po tayo. Dahil nahihirapan ako. Yan, if you know the song, nais kong ika'y maranasan, ang puso ko'y ikaw lamang, at ngayon ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Hanggang ika'y pupurihin, walang hanggang sasambahin. Lubog ng puso't nawawagi sa'yo, walang hanggang ika'y pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong mamalagi sa'yo. Amen, amen. Yan, sarap, banta. Yan, incidentally commercial po ay papasok na po September. Una, alam natin na nandiyan na po si Jose Marichan, nagpa-practice na. Kaya nakanda na po ba ang mga Christmas songs? Ako po, sigurado by September 1, papatutok na ako ng whenever. Ayan, so advance Merry Christmas na po. Actually, ako nag-advance celebration na po ako ng birthday ko. Ayan, dahil sa Tuesday. Yung September nga po is coming at parang promotion na rin. Baka may gustong makibahagi sa aking piniput up na online concert again, Papuri Pa More at 54. Lahat ng gustong umawit para sa Panginoon, magamit ang kanyang boses. And we welcome you to join. Just sing your song, and we will use that para po ma-compile for a night of worship, of praise and worship to our God. Yan, ako po bilang din pinipala ni Lord. So yan, marami tayong singers ngayon, katulad sa mga kabataan. Kahapon, galing, ganda ng mga performances, hindi lang performances yun. It is a worship to God, praise to God. Yan, meron tayong youth band na talaga, wow, ang galing, at mga singers, talaga nakaka-bless. Yan, so let's use that for God. Amen. Let's be a hero for God's glory. Amen. Walang hanggang pupurihin. Amen. Praise God. Whew. Yan, tuloy po tayo. Yan, sa ating pinag-usapan. And never forget to fan into flame the gift of faith. So that's what I'm doing to you. Building you up, guys, para tayo ilalong lumalim sa Panginoon, sa ating mamatay ang ating apoy. Okay, so we must be careful how we live and where we step, so we do not step on spiritual landmines or stumble and get spiritually entangled in the enemy's lies. At ingat-ingat po, marami pong pandaraya ang kaaway sa atin na naging lesson po natin yan sa Ever for Christ.
get spiritual, we need to pay close attention and not wander off in the area of spiritual landmines such as worldly pleasures, selfish desires, greed, or allow pride to fill our hearts. Instead, we need to seek the Holy Spirit's guidance and avoid stepping outside the safe area, get entangled up in the lies of the enemy, causing us to carelessly step on the spiritual landmine. Yan. So, ang isipin ng landmine, ito yung nasa ilalim, hindi nakikita, but if you step into it sa kung nakita niyo sa mga military films, di ba? War films, ito ay nagiging dahilan para mamatay ang mga sundalo. So ingat-ingat po tayo, like right now talagang madali tayo yung minsan nga mamiss ka ng gawain, pag nagdire-diretso, wow, it's gonna be disastrous to many of us. Kaya ingat-ingat po tayo. Let's make sure na dire-diretso tayo sa ating paglalakad sa Panginoon. Kaya ang hamon ko sa lahat, sa kabataan, nanay, kalalakihan, huwag mo tayong magpahinaan, di ba? Yung pag-uusapan, puro kahinaan, kamalian ng ibang tao, mga puna natin sa maraming bagay, na kung hindi naman tayo mag-offer ng solusyon, hindi mo lang tayo sa posisyon na mag-offer ng solusyon, baka hindi pa talaga makatulong, makakasama pa sa iyo at sa mga nakakapakinig kaya nga ito yung magiging dahilan pa para manghina ka. Why not magpalakas ka na lang, magpakalakas katulad yan. We are gathering the cell groups again at the moment. Meron tayong 50 cell groups existing, mga houses na talagang ginagpapagaan sa Panginoon. Although iba inactive, pero we would like to reignite that. So why not have a desire right now na talagang ikaw ay gamitin ng Panginoon sa paghayo, lalo sa mga kaamahan, kalalakihan, come on. Let's look for opportunities that we can share the gospel to a family, to kapwa kalalakihan, sa mga kaamahan na nangailangan ng kalakasan na tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon. So let's be careful. Mag-ingat po tayo sa ating mga paglalakad. Bagkus maging inspirasyon nga tayo sa ibang tao na tayo nga po ay magpagamit sa Panginoon. Amen? Yan. Ikaw ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Praise break. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, na walang katulad. Sorry. Yeah, let's have a praise break. Ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Wow, thank you Lord. Excited ako sa aking pinuputap na musical night. 2 gabi siguro to. Dahil may mga surprise guest tayo. Meron akong papuri singer friend na pumayag na umawit. Wow, so excited. Hindi ko muna sabihin kung sino, pero nakaka-bless po. Yan, kaya yung mga singers dyan, come on. Join this purpose of worshiping God. Papuri pa more. Yan, praise God. Tuloy-tuloy tayo. Hirap na nag-isa. Ipasok ng mga landmines.
So let's can you comment out this down below? Be careful how you live. Yan, let's comment that down. Be careful how you live. Ingat-ingat po tayo. Sa to lang, kahit mga lingkod ng Diyos, kahit kami mga pastor, if we will not be sensitive enough, it's easy for us to be tempted, to fall. Diba? At nakakalungkot na may mga talagang na-fall into the trap of the enemy. So, let us learn from the lessons of others. Sabi nga, wag mo nang alamin kung gaano masakit makagat ng aso, matuto ka na lang sa mga kanakagat ng aso. So, iwasan natin yung magpapakagat sa aso. Amen? So, tayo ay will just be wise enough to avoid. Yan. So, let's comment down below. Be careful how you live. Be careful how you live. Amen. Oh, praise God. So, kahit na kami hindi live, I can comment of prayers. We will pray for God. Yung mga kasama natin ngayon sa FB Live ay sila po yung magsasama sa prayer. So we also need to endure, persevere and remain spiritually faithful and focused how we live our lives. So let's comment down below. Remain spiritually faithful. Let us remain spiritually faithful. Summarize yung pagiging to endure, persevere, and remain spiritually faithful and focus on how we live our lives. Napaka-importante na talagang focus tayo. Ang runner, para siya ay makatakbo na maayos, talagang focus lang yan. Focus yan sa tinatakbo niya. Hindi siya pwedeng lumingon sa kaliwa, lumingon sa kanan. Pag may nakitang sexy, may nakitang temptation sa kaliwa, may nakitang dahilan para huminto sa kanan, and you will slow down, hindi ka mananalo, di ba? Kaya nga kaya kung paano yung disiplina sa sports, sa katawan ay napakalaki ng value niyan sa spiritual well-being natin o sa ating spiritual truths and principles. Diba? Kung paano katulad sinabi ni Pablo I beat myself. Ibig sabihin ng I beat myself, talagang dinidisiplina niya sarili niya, pinapahirapan niya na wag maging sama ang kanyang kalagayan sa kanyang pangatawan. Gusto niya maging fit siya so that he can run the race with perseverance, with endurance, and he can finish the race. Well, after all, that's our purpose, diba? Matapos natin ang ating takbuhin, we can say before God, Lord, I finished my race. Paano mo matatapos ang takbuhin mo kung tatamad-tamad ka o kaya you are irresponsible o undisciplined at madali kang bumibigay sa temptation ng kaaway. So we need to be strong on that. Let us remain faithful spiritually faithful on every manner that we are seeing right now in our life. Amen. So let us be careful on how we live. We need to pay close attention and not wander off in an area of spiritual landmines such as worldly pleasure, selfish desires, and greed, or allow pride to fill our hearts. Di ba? So, madaling pasukan tayo ng kaaway. Dahil minsan ang pagpasok ng kaaway, hindi nung tagabiglaan, minsan paunti-unti. Hindi lang, kung di ka magiging aware, ay maaaring matulap ka na ng temptation na gawa ng kaaway. So instead, we need to seek the Holy Spirit's guidance and avoid stepping outside the safe area and get tangled up in the lies of the enemy, causing us to carelessly step on a spiritual landmine. Diba? Yung isipin ng entangle, di ba, yung magkabulbuhol? Di ba, kayo ba nagtataka kayo bakit yung mga tali hindi mo binubuhol pero pag pinagsama-sama mo, nagkakabulbuhol, di ba? Tapos ang hirap po i-untangle, di ba? Naranasan nyo ba mag-untangle yung mga lubid o ng mga tali? Di ba, ang hirap po. Natutupad ka lang mong putulin na and all that. So, at minsan ganito nangyari sa mga Christians o sa atin, na kapag hindi tayo careful, nakita natin nagkakabulbuhol ang ating buhay, ating mga desisyon, ating mga plano, to the point na masira talaga ito na hindi na maging mabuti ang ating kalagayan.
Huwag natin sirain ang pagtitiwala ng Panginoon sa atin. Yan, katulad nating narinig ngayon na background music na narinig nyo. O Diyos, kay buti mo. Yes, Lord. Mabuti ang Diyos natin. Huwag natin sayangin. Oh, National Heroes Day. Come on, mga heroes. Hindi lang to National Heroes sa ating mga bayani. Pero tayo mga Kristiyano na nagpapakatapat sa Panginoon, tayo po yung mga bayani. You are being an example to others. Kaya nga po, challenge sa atin na talagang huwag tayong bibigay kasi may mga taong sumusunod sa atin, may mga taong talagang gumuko ng kalakasan from what we are living for, living with. Yan, so praise God sa mga talagang nagpapatuloy. Kahit ako as a pastor, I'm so encouraged sa mga faithful church goers natin dahil sa kasi may mga tao nagsasabi na hindi tayo pupuntahan dahil lalo ngayon maputik, di ba, and all that, hindi pa tayo aircon. Pero I really I'm so proud of you guys na talagang faithful umatin sa church no matter what. Kahit na mahirap pumunta, pinapakita niyo mas mahal niyo ang Panginoon kaysa sa inconvenience, sa convenience na maaaring hinahanap ng iba. So the Lord will honor you for that and the Lord will bless you more for that. I believe and I declare. Amen. Kaya nga, you are not just going to the church, you are being the church. Amen. Kayo po talaga ang church. Hindi naman talaga yung building, kundi tayo mismo ang church na talagang gagamitin ng Panginoon. So, can you declare it right now? Let's comment down below. We are the church. Amen. We are the church. I am the church. Tayo po yung talagang body of Christ. So, we are the church. So, therefore, we're not just going to the church. We are being the church. And that's what I'm seeing right now sa maraming believers sa church. Na talagang both services ngayon, nakakatuwa na maraming ma-attend. Na no matter what, your faith really just going to the church. And I'm more excited right now talagang maraming gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Wow, so excited. Amen. Praise God. National Heroes Day. At maraming bayani sa church natin. So let us be careful how we live. And let us be the church. Amen. So, yeah, so as we need to endure, persevere, and remain spiritually and focus on how we live our lives, carefully choosing the path we run and not slowing down or becoming too confident spiritually in our own ability. We are to move forward in faith in such a way to finish the race set before us. As we move forward in faith, we look at those who have gone on before us, following their footsteps of faith in Christ, diba? Yan, so let us move forward in faith. Come on, let's declare that. Let us move forward in faith in such a way to finish the race set before us. Ito lang, laban lang. Nahanga po ako dun sa isang kabataan natin dahil she was busy na doing a lot of things for the youth. Yung mayroong Califest nga na ginawa nila kahapon. She was all engaged in the good. Tapos kinabukasan siya parang ang MC per service at may pumunta sa kanya sa ate, di ba pagod ka na? Tapos ikaw pa palang MC ngayon, kaya mo ba? Oo, kaya, laban lang, di ba? Wow. So that's the kind of dedication that we really need right now. Talagang kahit na parang tingin na iba hindi na kaya, pero because they love God, they just do it for God. Amen. Wow. Kung may mga ganyan mga leaders tayo, nagawa sa church, that we can go a long way. We can do it talagang marami magagawa. 100% talaga. Amen. So let's move forward in that. Let's move forward. Let's comment down below. Let us move forward in faith. Let us move forward in faith. Amen. Palapakan natin ng mga bayaning anak ng Diyos, yan, hindi ko nababanggitin mga pangalan nyo, pero you know who you are. Parang doon sa some extra mile, sacrifices, or just for the Lord, yan, nakakatawa nung nagsulat kami ng mga cell group leaders, wow, praise God for those who are still faithfully doing their cell groups, meron doon, 4 ang cell group, ang daming members, wow. I salute you guys. At yung sa mga medyo nag-inactive, kaya hindi namin nalis because we believe may pag-asa yan, buhayin, or otherwise, somebody will take that up. Yung bayanin tatayo para sahuluhin ang mga gawain. So at the moment, we put at 50 ang ating existing cell groups. Ang goal natin maging 100 yan.
So let's work that out. Amen? Talagang i-push natin yan. Kayang-kaya yan. And so ang gagawin natin throughout this week ay i-pinpoint sila yung kailangan natin bigyan ng mga cell group na, yung kaya nang bigyan ng, ng assignment. And we need more heroes. Come on, wanted, new heroes. Yan. So can you comment that down below? Wanted, new heroes of faith. Yan. At sana kayo po yun, ang tumugon. Ikaw yung kapatid na tinuturing na wanted new heroes of faith na tumayo ka sa pagiging bayani para sa Panginoon. Amen, amen. Wow, praise the Lord. And palakpakan sa mga bayani yung parang ng ating kapanahunan who will stand up for God. Amen. So, kaya nga yung verse natin, 2 Timothy 1:6, for this reason, I command you to fan into flame the gift of God which is through the laying on of my hands. Wow! So meron tayong gift of faith, meron tayong mga kakayahan na nilagay ng Diyos sa atin. It is in us. So let us fan into flame that gift of faith, especially para po talagang mag-alam ito para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Woo! Ang iyong tayo po yung mananalangin na ngayon. So para sa mga national heroes of faith, ay tayo po ngayon mamamagitan para sa ating mga kapatid. So comment down below your prayer request. And nandiyan ang ating mga prayer intercessors na kahit na may ginagawa sila, they can still pray. Yan, and encouragement ko rin sa inyo, let's be sensitive sa mga prayer chats, yung mga chat rooms natin na minsan doon nilalagay mga prayer concerns, katulad na nabanggit kahapon, na minsan baka late na natin mabasa, pag-pray natin, tapos na pala, nasagot na pala. So let's just be sensitive, yan ang purpose ng mga chat rooms, para sa mga announcements. So don't ignore it. Come on, let's be participative. Let's be a brother. Let's be a sister. Be a hero somehow by praying for one another. Katulad ngayon, sino naman nandiyan ngayon, ay please look sa mga comment box and pray for those concerns right now. At tayo ay talaga maging blessing po sa ating kapatid. And let us be a hero of faith right now. So let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Father God, salamat po sa magang ito. Salamat po sa pagkakataon na talagang kung paano sinaselebrate ng aming bayan, ang mga kabayanihan, ng aming mga bayaning Pilipino, Lord, for the past centuries, Lord, and even right now. Salamat po, Panginoon, na ikaw po ang tunay na magbigay sa amin ng inspiration, Lord, to follow not just the footsteps ng heroes ng aming bayan, kundi yung footsteps mismo ng aming mga pinag-aralan in the past ng mga heroes of faith, Lord, na mag-raise up ka ng mga bagong bayani sa aming panahon. Na kami mismo, Lord, ay tunay na gamitin mo kung paano dinadalangin namin na mag-raise up ka ng mga new leaders, new workers for your vineyards. Kami na mismo maging sagot doon, Lord. Ikaw, kami na mismo ang tunay na maging katugunan sa iyong panalangin na magpadala ng manggagawa sa ubasan, Lord. Dahil nga marami ang aanihin, Lord, ngunit kakunti mga ani na, Lord. So right now, when you find each and every one of us available, somehow in one way or another, na kami po ay maging inspirasyon para sa iba, Panginoon. So Lord, I just pray right now sa bawat kasama namin ngayon na nasa FB Live, I pray, Lord, na ikaw pong tunay na sumama sa kanila as they watch this, as they participate in this time of prayer. Lord, let us be more sensitive, Lord, sa yung pagkilos sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. At even right now, pray na rin nga po namin ang mga concerns sa aming mga kapatid. Lord, I pray, Lord, sa lahat ng may sakit, sa pangalan ni Jesus, ay ikaw magpapagaling. Lord, you will make us whole, O God, yung aming mga pray in the past. Lord, yung mga kailangan ng talagang immediate concerns, Lord, yung mga critical. Lord, I pray that you'll just intervene for the health of these people, O God. As we know, Lord, that you are more than able to heal, Lord, sa mga taong may sakit sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At even sa mga patuloy na kalakasan, dahil nga sa dulot ng bagong panahon, sa mga sitwasyon na minsan talagang kami ay na overwhelmed, Lord, but you are there for us, Lord. Protect us from the rains, from the heat of the sun, at anong mga maging threat sa aming health, even yung mga patuloy pa rin na threat sa health namin, sa mga concerns sa COVID and everything, oh God.
So Lord, right now, binadalangin po namin na ikaw po ang tunay na mag-ingat sa lahat, Lord. Even yung aming mga concerns, lalo ngayong mga babayaran, lalo ngayong katapusan ng buwan, alam namin na marami na naman mga due dates, mga dapat namin bayaran. I pray that you'll just provide for each and every one of us. Nakita po namin na ang buhay ay hindi ganun kadali ngayon at parang maraming tumataas ang mga bilihin, Lord, but you will provide for your children, oh God. We will make sure, Lord, na totoo kasi yung pangako na hindi mo pababayaan, Panginoon, ang iyong mga anak, Lord. You are a good Father that will provide for all our needs. So, Lord, sino man ang may mga pangailangan ngayon, ay tunay na ikaw nga po ang mag-provide ng lahat ng pangailangan nila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O God. Kaya salamat din sa Panginoon sa patuloy mong pagkilos sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Lord, ayusin mo po ang mga gusot, ang mga dapat pagkasunduin, O God. At ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, Lord. And even yung aming desire din nga, na talagang magamit mo, Lord, I pray na ang bawat sanga ay tunay na magandang mga bagong open doors sa mga tahanan, sa mga cell groups namin, Lord, na gusto namin dagdagan pa in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, kung paano dinadalang din namin ang aming bayang Pilipinas, dahil nga po ito yung National Heroes Day, Lord, nawa ay maraming Pilipino nga talaga mag-rise up, Lord, na hindi na makadagdag pa sa problema ng bayan namin, kundi makatulong sa aming pag-angat ng aming bayan, O God. At even, Lord, yung mga may birthday ngayon, I pray that you just bless each and every one of them sa mga nagbe-birthday ngayong araw na to, at yung kahapon, sa Sunday, Lord, yung Sunday, at even yung Saturday, O God, pagpalay mo po ang lahat na aming mga birthday brethren, O God. Let them have a special day, kahit natapos na mga ilan sa kanila, pero you still shower them with your blessing, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat sa Panginoon, sa lahat po sa nangyari sa amin sa umagang ito. Gabayin mo po kami, even ang mga pastors na pupunta ngayon sa aming retreat, O God. I pray that you just meet us there, O God, at ma-refresh kami at kami magkaroon ng tunay na one in spirit, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, O God, and provide for all our needs, O God. Salamat sa Panginoon. At salamat po sa lahat ng iyong pangungusap sa araw na to, Lord, as we start the series of how to be a hero of faith, Lord, na mag-rise up talaga from within us, as the song says that there is a hero inside of us, Lord. At ito ngayon, bumangon, Panginoon, at mag-rise up in Jesus' name. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy ka namin paalalatiin at patuloy na bibigyan ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen and Amen. Yes, hallelujah. Praise God. Wow. Yan, nakaya natin. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Okay. So maraming salamat sa inyong pagsama sa umagang ito. At sa pangalan po ni Pastor Marcel Sanoy, by the grace of God, magkita-kita po tayo tomorrow. Dito pa rin, 7 a.m. sa LFCI Kalumbit Live. Sa ating patuloy na pagharap ng aga sa every gising is a blessing. God bless, God bless. Shalom, shalom. See you tomorrow. Thank you everyone. Thank you, Lord, sa kalakas at taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasan taglay. Thank you, Lord, sa
bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord.